world. He didn't have to leave his throne or lift a hand to make the light shine in the dark, create the sun, the moon, the stars, and every creature in the sea and on the land. He said, "Let there be," and his word was sufficient. When Jesus walked upon the earth, his power showed through mighty works. He healed the sick and caused the blind to see again. Sometimes he touched, sometimes he prayed. But when a man was brought one day to ask for healing, that his body would be cleansed, Jesus said, "Arise," and his word was sufficient. Inside a garden full of bloom, two women wept before a tomb. Their brother Lazarus had now been dead 4 days. Jesus said, "Take the stone away," lifted his eyes, began to pray, then spoke 3 words that echoed through that place. "Lazarus, come forth," and his word was sufficient. 3 Roman crosses on a hill, 3 men were tortured, nailed, and killed. Jesus, the Word made flesh, was buried in the ground. Would God accept this sacrifice? Would his atoning blood suffice? He left no doubt when 3 days later he walked out. He's the living Word, and the Word is sufficient for every question, every trial, every mountain, every mile, for correction, for reproof, for instruction, and for truth. It will never pass away, and it's relevant today. It's God's word, and the word is sufficient. The word is sufficient. The word is sufficient. Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa bawat isa, and welcome po sa Word of Prayer. Ayan, maraming salamat po sa opportunity na to na muli ay magamit sa gawain ito, dakilang gawain ito ng Word of Prayer. Ang ministry po ng MIB, si Marikina, nilagay po ng Panginoon sa puso po ng ating Pastor Neil. Thank you so much po, Pastor. Maraming salamat. At ngayon sila po ay nasa bandang Iloilo at maya po ay sila po ay babiyahin na po dula ng barko patungo po dito sa Manila. Ayan, maraming salamat sa biyaya ng Panginoon. Ingat po kayo, Pastor Neo, at sa lahat ng mga kasama natin dyan, Teacher Renato, Deacon James, ayan, Ma'am Jack. Ayan, good morning po sa lahat ng mga kasama na po natin sa umagang ito. Magandang umaga po. Muli po, maraming salamat po, Ma'am Jack. At gayon din po sa ating Pastor Jabez, gayon din kay Deacon Kent, Ma'am Lynn, Ma'am Sue, siyempre sa ating Deacon Joseph Trame. Ayan, maraming salamat po, Deacon. Ayan, sobra po kami nagpapasalamat sa iyong paghalili sa gawain ito. Maraming salamat po. Maging sa mensahe kagabi sa ating prayer meeting. Thank you so much po, Deacon Joseph, Ma'am Presi. Maraming salamat po. Ayan. Good morning po sa lahat ng mga kasama na po natin sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Belated happy birthday po. Ayan. Belated happy birthday po sa ating Ma'am Eileen Chapno. Ayan. Belated happy birthday, Ma'am Ai.
sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan, si Ate Lynn de la Cruz. Ayan, happy birthday din po, belated happy birthday. Ngayon din kay Brother Ishro. Ayan, Brother Ishro, belated happy birthday. Maging kay Sister Ivan. Sa aking kapatid, Erica Espieto. Ayan, maraming maligayang kaarawan. Ayan. And tomorrow, ayan, yung batiin ko na rin po ng advance happy birthday si Brother Jeremiah Gloriani. Advance happy birthday bukas. Maging kay Belinda Irene Mabiog. Ayan, Sister Irene. Happy birthday in advance. And today, maligayang kaarawan, Sister Ira Relly. Happy birthday maging kay Preacher Gary Chua. Happy birthday din po. Ayan, at maging kay Brother Custodio Dakotanan. Ayan, maligayang kaarawan sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday. Happy birthday po. Ayan. And also, happy anniversary din po today, Kuya Romy and Ate Lisa de la Cruz. Ayan, happy anniversary, wedding anniversary. So, good morning po sa lahat po na makasama na po natin sa umagang ito. Maraming salamat sa Panginoon, sa kanyang biyaya, sa kanyang kahabagan at patuloy na pag-ibig. Ayan, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa Word of Prayer, Nanay Inso, magandang umaga. And also, Nanay Ninita Iglesia, good morning po. Sir Domingo Sibonga, good morning. Ate Percy Zapata, magandang umaga. Kuya Rocky Adanza, sa Mindoro, ayan, good morning po. Sa ating mga preachers and deacons, good morning. Deacon Junior, yan, Deacon Jun de Guzman, good morning. Din kay Sir Joseph Wilfredo Lingat, ayan, Network sa Japan, good morning po. Kuya Jun, kay Brother Ricardo Cruz Jr. Kuya Jun, good morning po sa inyo ng Ate Des. Magandang umaga po sa bawat isa. Gayon din, syempre sa ating Ma'am Santa Groyon. Kay Santa Groyon, good morning po sa inyo, Ma'am Santa. Good day po dyan. Ayan, maging sa inyong family, magandang umaga. And also, gayon din po kay Ma'am Pauline Morales Almirol. Ayan, sa Almirol family, good morning. Preacher Anselmo Marin, magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo sa biyahe. Ayan, magandang umaga. At kay Ma'am MJ De La Rosa, good morning po. Ma'am J. Gerald, magandang umaga. Sa ating Deacon Joseph Rame, good morning po sa inyo ng Ma'am Presi. Good morning din po kay Sister Mean Araya. Ayan, sa Araya family, good morning. Ayan, good morning din po kay Sister Analiza Lacuna. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ma'am Cory Simanes. Ma'am Annie De Leon Mulato, good morning po. At din po kay Ma'am Wina Francisco. Ayan, good morning. And also, good morning din po, Mami Malulaw. Magandang umaga po. Good morning din po, Mama Esther. Magandang umaga, Ma'am Peng. Ma'am Kay, good morning po sa inyo. Christine Fernandez Shapno, Ate Glads. Magandang umaga, Ate Gladys. Comanda, Deacon Boyet, good morning po sa inyo. At gayon din sa aking kaibigan, Richard Edmond Cañete. Magandang umaga, friend. Gayon din po. Ma'am Jennifer Tan, good morning. Ma'am Didit Baon, magandang umaga po sa inyo. And also, gayon din, good morning sa bawat isa na kasama na po natin sa umagang ito. Magandang umaga po, Sir Ferdinand De Leon. Good morning. Good morning also na kay Ate Hubing Nicolas. Magandang umaga po sa inyo, Ate Hubing. And also, Ate Malu Asidilio Magat. Magandang umaga. At gayon din kay Ate Imelda, good morning. Sister Made, magandang umaga, Ate Made. Madeline Hila, Kuya Eduardo Tolentino, good morning po sa inyo. Ma'am Tess Icasas, magandang umaga po. Ayan, and also, good morning din sa ating Ma'am Rowena Padilla Dominguez. Good morning. Ayan, good morning din Ate Liza Kalaykay, Ate Lisel, good morning po. Magandang umaga din po kay Mami Susan Jose. Ayan, magandang umaga sa bawat isa. Nakasama na po natin sa umagang ito. Nanay Lourdes Mercalesia,
good morning po. Tayo po ay praying po for comfort for the family po of Kuya Jun Santos. Ayan, Kuya Nick. Ayan, praying po for comfort, condolence po, and also good morning din kay Brother Sir Mark or Hino. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa bawat isa. At tayo po idadako na rin po sa ating mensahe sa umagang ito. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Deacon James, good morning. Ingat po kayo sa biyahe. Tita Marie, ayan, ingat po. Ayan, at sa bawat isa nakasama na po natin sa umagang ito, magandang umaga po sa ating lahat. Dapo natin ang ating mga Biblia. Tayo po dadako na po sa pag-aaral ng kanyang salita at po itong pagbulay-bulayan at naway pagpalain po tayo ng Panginoon. Psalm chapter 145, the Psalm of David's Psalm of Praise. Ayan, good morning po, Ma'am Gail Alarcon. Magandang umaga. Ayan. Psalm chapter 145 at hayaan niyo pong basahin natin verse 8 to 9. At sabi po dito ng Bible, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Verse 10, all thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. Good morning po, Nanay Salvacion Vargas. Ayan. Tayo po muna ay manalangin. Diyos na dakil at mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagpapala, biyaya sa panibagong araw at umaga na ito, Panginoon, na ito pong ipinagkaloob sa amin, o dakilang Diyos. Panginoon, patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, maging sa pag-aaral namin ng inyong salita. Panginoon, kayo po ang lubos na malwalhati at may taas, Panginoon. Paunawan niyo po sa amin ang inyong mensahe, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, maging ang inyong lingkod, o dakilang Diyos. Tago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Kayo po ang may taas at malwalhati. Kayo po ang mangusap sa amin at manguna, Panginoon. Nadalangin po namin na kami po inyong minsan pa'y tulungan at turuan, o dakilang Diyos, upang sa aming pananampalataya ito ay lalo po kaming lumago at mas maging kagamit-gamit sa inyong gawain, Panginoon. Sa inyo po ang kaluhat ng kalwalhatian, ito lamang sasambahin. Ito po ang aming panalangin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, don't stop praising God. Okay? Don't stop praising God. So, maraming salamat sa lahat ng bagay na tinatamo natin, tinatanggap natin sa Panginoon. Kaya nga dapat talaga, no? Deacon Joseph, ang pagpapasalamat, pagpupuri at pagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon ay habit na ng isang mananampalataya. Kaya dapat ito'y maging habit na ng isang mananampalataya. Na lahat ng kanyang buong bibig ay kundi papuri sa Panginoon. Hindi lang dahil sa may mga tinatanggap tayo, pinagpapala tayo, may blessing tayo, o may maganda mang nangyayari. Ngunit kahit sa bagay na kung saan ay hindi natin kontrolado at hindi natin inaasahang mangyayari, at yung mga bagay na hindi rin okay para sa atin, ay matuto din tayong magpuri sa Panginoon. Gayon din ay magpasalamat. Diba? Na kung saan, laging tayo magpasalamat. Dito sa binasa natin, the psalmist encourages us to continually praise God. Lagi nating papurihan ang Panginoon. Lagi nating itaas ang Panginoon sa buhay natin. Sabi nga ni James, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Kahit ano pang pinagdadaanan natin, temptation or trials, testing, dapat mapapurihan ng Panginoon. Si Apostle Paul na kahit nasa
nasa loob ng kanyang selda. Maraming bagay ang hindi niya magawa, mga gusto niyang bagay na gustong gawin pero hindi niya magawa. Pero kita natin, sabi niya sa mga Philippian brethren, sabi niya, rejoice evermore, and again ay rejoice habang siya ay nasa loob ng kulungan. So maging dito sa chapter 145, sabi nga ito yung psalm of praise ni David. Sabi dito, I will exalt thee, my God, O King. I will bless thy name forever and ever. Every day I will bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Diba? So napaka gandang passage na kung saan lahat ng pagkakataon pupurihin natin ang Diyos. Verse 3 sabi yan, great is the Lord and greatly to be praised. Okay? And ang sabi niya, and His greatness is unsearchable. So, kung titignan lang natin ang mahusay, talagang walang ibang dapat itaas at iluwalhati at mapapurihan kundi ang Diyos. Minsan kasi inaangkin natin, di ba? Kaya hindi yung danger kapag tayo ay nagkakaroon ng mga achievements, katagumpayan, yung bigla kang sumakses, di ba? Minsan inaangkin natin at sasabihin pa natin, all glory to God, di ba? Kapag sinabi natin to God be all the glory, napaka bigat ng word na all. Diba? Dahil wala kang aangkinin para sa iyong sarili. Wala tayong kukunin na kahit ano, kahit katiting. Sabi nga, kahit katiting na kalwalatian. Dahil lahat ng papuri, lahat ng kalwalatian, lahat ng credits ay mapupunta dapat sa siyang credit talaga, ang Panginoon. Diba? Sabi sa verse 4, one generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. So, every generation, kung ang isang nanay or tatay, meron siyang anak at nakikita siya ng anak niya, talagang ganun na lang yung pagpupuri niya sa Diyos. Diba? Hindi malabo na yung anak ay maging ganun na rin magpuri sa kanilang Diyos. Ganun din po tayo. Kaya kung tayo ay magulang, 'di ba, parents, talagang ipamuhay na natin bilang isang mananampalataya yung maging mapagpasalamat at laging nagpupuri sa Panginoon, 'di ba? Para ganun din yung matutunan ng mga susunod na henerasyon. Verse 5 sabi yan, I will speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous work. And men shall speak of the might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. So napakagandang mga verses. Puro papuri sa Panginoon. Diba? So, the psalmist encourages us to continually praise God. And we will explore 3 compelling reasons why we shouldn't stop praising God. Dapat hindi tayo nag-stop sa pagpuri sa Panginoon. Don't stop praising God. Si Habakuk, di ba, kahit wala nang bunga yung igos, wala nang tumutubong mga halaman, wala nang maibigay na meat yung flock, di ba? Hindi na namumulaklak yung kanilang mga tanim. Pero sabi niya, yet I will rejoice. Good morning po, Deacon JB, magandang umaga. Ma'am Joy Castro Nuevo, good morning, magandang umaga po sa ating lahat. So, unang bagay dito, why we shouldn't stop praising God. Unang bagay dito, because of God's goodness. Diba? Hindi po tayo karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos. Pero ang Diyos nananatiling tapat at mabuti sa atin. Sobrang buti ng Panginoon. Maraming bagay, sabi ko nga, hindi tayo deserve
sa mga mabubuting bagay, lalong-lalo na sa kabaitan at sa kabutihan ng Diyos. Good morning po, Ma'am Baby Villamiel, Ma'am Yoli Jacinto. Good morning po. Bakit? Sabi sa verse 8, sabi dito, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. Because of God's goodness. So don't stop praising God dahil ang Diyos tunay na mabuti. Diba? May kanta nga tayo, the goodness of God. Napakagandang awitin. God is good to me. Yung pinapaawit natin sa mga bata. Ang Diyos mabait sa akin. So, ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, every moment of our life, walang panahon na hindi naging mabuti ang Diyos sa atin. Though, tayo bilang isang tao, sumasablay. Minsan wala tayo sa mood. Minsan ayaw nating gumawa. Minsan hindi tayo okay. Pero ganun pa man, ang Diyos, hindi siya nakadepende sa kung anumang attitude meron ka. Pero maganda na tayo ay laging nagpupuri sa Panginoon. Pero ang Diyos, no matter what happen, diba, anuman yung mangyari, yung kanyang kabutihan, mananatili. Ganun katapat ang Diyos, kahit hindi tayo nagiging matapat. Diba? Good morning, Ma'am Annette Cagyat. Magandang buhay po, Nanay Avery Ribas. Because of God's goodness, God is slow to anger. Isipin niyo yun. Kung ang Diyos magalit sa atin, ano lang ba tayo? Alikabok lang tayo. Diba? Alikabok lang tayo. Pwede niyang lipulin yung sandaigdig. Saglit lang. Diba? Kayang-kaya niya itong wasakin ng panandalian lang. Kayang-kaya niya tayong tirisin yung ating napikon siya sa inyo, no? Sa akin, napikon, no? Yung kurot-kurot lang ng Diyos. Talagang mawawala na tayo dito sa sa mundong ibabaw, kurot lang eh. Pero ang Diyos, sabi dito, the Lord is gracious and full of compassion. Sobrang mabiyaya ang Diyos, sobrang mahabagin. God is slow to anger. He is long-suffering because of His love. Sabi dun sa Lamentation, di ba? Lamentation chapter 3, verse 22. Sabi dito, and it is the Lord's mercy that we are not consumed. Dahil sa kahabagan ng Diyos, tayo ay hindi nilipol. Because of His compassions, fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. Sabi ko nga, hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo karapat-dapat sa langit na bayan because we are all sinners. Ang dapat sa atin, kaparusahan, kapahamakan, impyerno, kamatayan, for the wages of sin is death. Yan ang dapat sa atin. Pero ang Diyos, sobrang buti dahil sa kanyang kabutihan. Diba? God's goodness. So, don't stop praising God because of God's goodness. Na kung saan, hindi niya tayo, hindi pinaging dapat niya tayo sa mga bagay na hindi tayo karapat-dapat. Hindi niya ibinaba yung hatol na kung saan ano man yung dapat sa atin. Hindi niya ibinaba yung hatol. Kaya tayo bilang mananampalataya, don't stop praising God. Huwag tayong huminto. So maging habit na natin yung pagpupuri sa Panginoon every moment, 'di ba, sa buhay natin ito. Yes po, because God is in control of everything. Lahat kontrolado niya. So ano man yung mangyari. Because of God's goodness, God is slow to anger, and God is good to all. Diba? He is good to all. Mabuti siya sa lahat. Sabi dito sa verse 9, the Lord is good. Sabi nasa natin kanina, the Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Verse 10, all thy works shall praise thee. So tayo dapat lahat ng kanyang nilikha, lahat ng kanyang ginawa magpuri sa Panginoon. O Lord, and thy saints shall bless thee. So,
Because of God's goodness, God is slow to anger and God is good to all. He is compassionate to all of His creation. Lahat po tayo. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa lahat ng tao. Kaya nga kung sino man sa kanya isasampalataya ay hindi na magkakaroon ng ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sobrang buti ng Diyos sa lahat. Yung kaligtasan para sa lahat. Kaya nga kinakailangan tanggapin natin, sumampalataya tayo kay Kristo. Yun na lang yung gagawin natin. Binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan. So yung kaligtasan, siya na rin yung gumawa. Napakabuti ng Diyos para sa atin. At ganun niya ipinakita yung kanyang pagmamahal. But God commended His love toward us in that when we were yet sinners, nung tayo mga makasalanan pa, diba? Si Kristo ay namatay para sa atin. So, napaka buti ng Diyos sa buhay natin. Hindi siya madaling magalit at napakabuti niya sa lahat. And that thing is the main reason para tayo ay hindi humintong magpuri sa Panginoon because of God's goodness. Don't stop praising God. Pangalawa, because of God's glory. Diba? Because of God's glory. Sabi sa verse 11, tuloy po natin, and they shall speak of the glory of thy kingdom and talk to thy power, to make known to the sons of men his mighty acts and the glorious majesty of his kingdom. Diba? Of his kingdom. Because of God's glory, so kita natin dito the description of God's kingdom manifesting the majesty of God. Si ano lang si Isaiah lang nung nakita niya na vision yung langit, di ba? Nakita niya na kung saan andun yung mga cherubim, di ba? Mga cherubim, na kung saan umaawit ng papuri sa Panginoon, holy, 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 kanilang inaawit. Nakita ni Isaiah kung paano siya sobrang dumi sa harapan ng kabanalan, di ba? Tayo minsan meron tayong tinatawag na holier than thou art attitude. Kumbaga, porket lamang ka ng ginagawa, porket lamang ka ng ministry, porket lamang ka ng attendance, naging mas banal ka na sa isang kapatid. Hindi po ganun. Hindi natin i-compare yung ating kabanalan sa sarili natin o sa ibang mga tao, sa ibang mananampalataya. Compare natin yung sarili natin sa Diyos. At makikita natin kung gaano tayo karumi sa harapan ng Diyos. Maging yung ating katuwiran ay basahan lamang po. Kaya nga tayo, wala tayong ibang dapat gawin kundi magpuri sa Panginoon. Don't stop praising God because of God's glory. Dahil sa Kanya lang naman talaga dapat lahat ng kaluwalhatian. Yung kingdom, di ba? Yung majesty ng Diyos, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kataasan, ay dapat lamang ang Diyos mapapurihan sa buhay natin. Diba? Ang sarap kapag ang isang mananampalataya walang bukang bibig kundi papuri sa Panginoon. May nangyari ng masama, nagpapasalamat pa sa Panginoon. May mga bagay na hindi talaga okay kung titignan natin bilang tao, pero yung kanyang bukang bibig, papuri sa Panginoon. Si Job, nawalan ng anak, 10 anak, di ba? Nawalan ng negosyo, ari-arian, lahat ng mga bagay sa kanya. Pero sabi niya, blessed is the name of the Lord. Di ba? Talagang andun pa rin. Sinasabihan na siya ng asawa niya na bakit hindi mo pa isumpa ang Diyos mo ba? Mamatay ka na. Pero si Job na natiling intact sa kanya, anuman yung mangyari sa buhay niya, nagpupuri siya sa Panginoon. Lahat, kung titingnan natin, lahat ng mga Bible character, mga Old Testament saints, mga apostol ng Panginoong Kristo, mga mananampalataya, maging si Stephen sa kanyang kamatayan, di ba? Binato na siya, in-stone to death, pero sa dulo ng kanyang hininga, nagpupuri pa rin siya sa Panginoon.
Ganun din si Apostle Paul. Kita natin dito na kung saan dahil lahat ng kaluwalhatian ay wala tayong aangkinin, kundi lahat ay para sa Kanya. So don't stop praising God because of God's goodness and because of God's glory. So kita natin dyan. Pangalawa, the duration of God's kingdom. Kaano ba katagal to? Sabi sa verse 13, Thy kingdom is everlasting. Yeah? Everlasting ang kingdom ng Diyos. Thy kingdom is an everlasting kingdom. Ang kingdom ng Diyos, walang hanggan, walang katapusan. So, ibig sabihin, bakit natin siya pupurihin at hindi tayo hihinto sa pagpuri sa Kanya at pagluwalhati sa Kanya? Kasi yung Kanyang kingdom, everlasting. It is eternal and surpass everything. Papuri lahat sa Panginoon. Kung pag-aaral natin lahat ng mga kingdoms, mga empire na dumaan, sumakop sa maraming mga bansa sa mahabang panahon, pero hindi yun nanatili. Diba? Sabihin natin na yung kaharian, imperyo ng sabihin natin yung kay Genghis Khan, diba? Mga hindi na natili, pero mahaba at malaki yung kanyang nasako, pero hindi na natili ng walang hanggan. Yung kaharian sa Roma, di ba? Imperyo ng Roma, imperyo ng Persia, di ba? Egypt, so may mga kanya-kanyang empire. Pero titingnan natin, lahat yun hindi na natili ng walang hanggan. Pero yung glory ng Diyos at yung kanyang kingdom, sabi ng Bible, Thy kingdom is an everlasting kingdom. So don't stop praising God because of God's glory. Diba? Sa Kanya, lahat ng kaluwalhatian dahil sa Kanyang kingdom, talagang manifesting the majesty of God. And also, yung duration ng kingdom ng Diyos, eternal, everlasting, at kayang lampasan lahat. And pangatlo, don't stop praising God because of God's grace. Diba? Halos nabanggit ko na yan. Halos magkapatid. At talagang magkapatid yung God's goodness and God's grace. Dahil hindi naman tayo karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos eh. Pero makita natin dito, tuloy natin yung basa sa verse 13, sabi diyan, and thy dominion endureth throughout all generations. So, ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, unconditional. Yung pangako ng Diyos kay Abraham, unconditional. Di ba? So, ibig sabihin, hindi yun maapektuhan kahit gaano ka kabuting tao o gaano ka kasamang ito. Di ba? Pero kita natin dito, dahil ang Diyos sobrang mabiyaya. So, don't stop praising God. Because God is faithful. God is faithful. Magagawa lang natin sa bawat pinapagawa ng Diyos natin, maging matapat tayo sa ginagawa natin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kung titingnan natin, hindi tayo nagiging matapat. Diba? Pero ang Diyos, walang ni isang sekundo na hindi siya naging matapat. Ang Diyos, palaging matapat sa atin. God is so faithful. He is tried and tested to His promises. So lahat ng pangako ng Diyos, more than 8,000 promises, lahat yun, tinupad ng Diyos. At tutuparin pa ng Diyos. So ibig sabihin, kapag yan ay pangako ng Diyos, tutuparin niya yan. Kapag sinabi ng Diyos na hindi kita iiwan at ni pababayaan man, tutuparin niya yan. Kapag sinabi ng Diyos, kasama mo ako even sa dulo ng mga panahon, kasama mo ang Diyos. Whithersoever thou goest. Kapag sinabi ng Diyos na He will provide, He will provide. So, ibig sabihin, God is faithful. So, don't stop praising God because of God's grace.
He is so faithful. Maging tayo, hindi nagiging faithful, pero ang Diyos mananatiling faithful sa'yo. Diba? Kaya nga nakakaya naman bilang mananampalataya na kung yung Diyos na hindi niya na kailangan patunayan yung pag-ibig niya sa'yo, yung kanyang katapatan sa'yo, hindi niya na, dahil alam naman natin at talagang lantad na yan sa Biblia at sa mga taong nakaranas niyan, how much more tayo bilang mananampalataya. Nakakaya kung hindi tayo magtatapat sa Diyos, kung hindi tayo magpupuri sa Kanya. So, ibig sabihin, tayo po bilang mananampalataya, huwag tayong huminto sa pagluwalhati sa ating Panginoon. Huwag tayong huminto sa pagluwalhati sa Panginoon because of God's mercy, because of God's grace. He is faithful and God is helpful. Diba? Verse 14, the Lord upholdeth all that fall and rises up all those that he be bowed down. He lift up the lowly. So, sa buhay natin ito, kita natin, maraming pagkakataon, bumabagsak tayo. Maraming pagkakataon, nanghihina tayo. Maraming pagkakataon, umaayaw tayo. Pero andyan palagi ang tulong ng Diyos. Di ba? Noong panahon, sinabi na ni Elijah, take my life, O Lord. Di ba? Gusto niya ng Panginoon, bawiin mo na tong buhay ko. Parang sinasabi niya, Panginoon, patayin mo na ako. Di ba? Sobrang discouraged, sobrang bagsak yung damdamin, pero encourage siya ng Panginoon through His angel. So, ibig sabihin, sa buhay nating ito, wala tayong dapat gawin kundi papurihan ng Panginoon because of God's grace. God is faithful and God is helpful. Andyan palagi yung kanyang tulong. Andyan palagi yung kanyang kamay, nakaabot sa'yo, nag-aantay, di ba? Na iakay ka. Yung pagkakataon na kung saan sobrang taas ng pananampalataya ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mo akong lumakad sa tubig. Di ba? Sabi ng Panginoon, come. Si Pedro umapak. Grabe, sobrang tindi ng kanyang pananampalataya para lang makalapit sa Panginoon. Hindi para lang magyabang, kundi para talagang lumakad sa pananampalataya habang nagsisumisigaw yung kanyang mga kasama sa barko, sa bangka. Di ba? Habang siya ay iniwan yung comfort zone, lumakad sa pananampalataya. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, malakas tayo sa pananampalataya. When Peter naramdaman niya yung lamig ng hangin, humampas yung alon, napatingin siya sa kanyang paa, di ba? At unti-unti siyang lumubog. Sabi nga, di ba? Lubog pero hindi lunod. So, ibig sabihin, nakita natin dito, andun pa rin yung kamay ng Diyos para siya itayo, para siya iahon, di ba? Sa pagkakalubog. So, maging sa atin, hindi sa lahat ng pagkakataon mataas yung pananampalataya natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon mataas yung spiritualidad natin. Pero may pagkakataon, bumabagsak din tayo. Pero palagi naman nandyan lagi ang tulong ng Diyos. Minsan magpapadala siya ng tao na tutulong sa'yo. Magpapadala siya ng manggagawa na magiging kaagapay mo. So, ibig sabihin, God is faithful. God is helpful sa buhay natin. So, hindi lingid sa Diyos lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Alam ng Diyos yan at handa kanyang itaas. Handa kanyang tulungan. Sabi niya ng Panginoon kay Pedro, I pray for the people. Di ba? Simon, Simon, I pray for you. Because Satan had desired to sift you as wheat. Talagang gusto kang ligligin ng kaaway na parang trigo. Pero pinagpe-pray kita, Pedro, Simon. Diba, nang yung pananampalataya ay huwag maparang, huwag magmali. At kapag ikay nakapanumbalik na, gawin mo naman, strengthen your brethren. So, ibig sabihin, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon malakas tayo. Pero, hanggat may lakas tayo, gawin natin, tulungan din natin yung mga mahihina. Malay nyo, tayo yung gagamitin ng Panginoon para dun sa isang mananampalataya na nanghihina.
palakasin natin, akayin natin, agapayanan natin. Or baka mamaya tayo nasa pagkakataon na tayo yung bagsak, may gagamitin naman ang Diyos para tayo tayo. 'Di ba? So, don't stop praising God because of God's grace. God is faithful. God is helpful. Worship is the heart of overflowing. Is a heart of overflowing with praise to God. Talagang mag-overflow yung ating worship sa Diyos. Kung talagang yung papuri natin sa Diyos, hindi nahihinto. Sa lahat ng pagkakataon, purihin ang Panginoon. Where God doesn't need our praise, we need to praise Him. Kahit sabihin na natin, hindi naman kailangan ng Diyos eh. Kaluwalhati na siya, hindi na kailangan paluwalhati. Papurihan pa rin natin siya. Luwalhatiin pa natin siya. Dahil para sa ating kapakanan din po yan. Don't stop praising God. Okay? Because of God's goodness, because of God's glory, and because of God's grace. So let us reflect on God's goodness, on compassion. Sa buhay natin, tignan natin, i-reflect natin kung gaano naging mabuti at maibigin ang Diyos sa buhay natin. Enumerate natin yung mga paraan ng Diyos kung paano siya naging faithful sa buhay natin. Diba? Isa-isahin natin. Sabi nga, count your blessing, name them one by one. Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sobra kang naging tapat sa akin. And focus on God's eternal. Manatili tayo sa focus natin sa kingdom ng Diyos. Because His kingdom is eternal, everlasting. Lagi natin tatandaan, look to God's Word for guidance on worship and praise. Lagi ang basihan ng ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay ang salita ng Diyos. Diba? In our worship, praise and worship, it always dwell on the Word of God. Let us examine our hearts, yung attitude natin towards worship sa ating pagsamba. And lagi natin consider the people and situations God has brought into your life. Consider nyo yung bawat sitwasyon, mga tao na ginagamit ng Diyos o mga pangyayari sa buhay natin para lalo tayong magpuri sa Panginoon. Diba? And think about the majesty and the glory of God. Kung paano dineclare ng Diyos yung kanyang greatness. Nung kami lang ay nasa Antique, sobrang papuri na sa Panginoon. Kita mo lahat ng kanyang mga nilikha, kung paano siya kumilos sa mga pastor, sa mga gawain, do hindi ganun na katulad ng mga churches natin dito sa Manila, yung churches doon. Pero kita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay, sa mga pastor. Kung paano silang nagiging matapat din sa kanilang ginagawa. Kung hindi lang para sa kanila. Kung hindi lang para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon. So sa buhay nating ito bilang mananampalataya, salamat sa lahat ng mga pinaparealize ng Diyos sa buhay natin. So don't stop praising God. Nawa po naging pagpapala po sa atin yung ating devotion this morning. At kung meron po kayong mga prayer request, type nyo lamang po sa comment para po may pag-pray natin. Good morning po, Ma'am Riza. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Riza Lumangyaw. Ma'am Joyce, good morning. Mami Malulaw. Ingat po kayo sa puntang Baguio. Ayan, and also ganun po, Ma'am Elsa Bonzo, good morning. Good morning din po kay Ma'am Gina Lazareto Mabalot. Magandang umaga. Ma'am Elena Ivilla, good morning po. And also Mama Joy Formelosa, magandang umaga. And good morning po Ma'am Regina Cabrera Abdohan.
And also, gayon din po, good morning kay Ma'am Beds Gagbo. Ayan, magandang umaga. Ate Divine, Sister Divine Cardenas, good morning po. And Deacon George, magandang umaga. At sa lahat ng mga kasama natin, Ma'am Dang Soriano, good morning po Ma'am Dang. And good morning po sa ating lahat. At kung meron po kayong mga prayers, type nyo lamang po sa comment para po may pag-pray po natin. Tayo po dumako na po sa ating mga panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ngayon, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pangungusap sa amin, sa inyong salita, Panginoon, na patuloy naming naririnig, na pagbubulay-bulayan, na pag-aaralan, Panginoon. Tunay po, Panginoon, bilang isang mananampalataya, hindi po kami para huminto sa pagpuri sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong kadakilaan. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa iyong kaluwalhatian, at maging sa iyong biyaya, o dakilang Diyos. Maraming salamat po. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, na amin pong itinataas sa inyo ang aming mga panalangin, o dakilang Diyos, na inyo pong tugunin ayon po sa inyong kalooban, o dakilang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa pribilehiyo na kami po ay makalapit sa inyo, maidulog, maihain ang aming mga panalangin, maitaas po sa inyo, Panginoon. Panginoon, amin pong inilalapit sa inyo, Panginoon, ang pagbiyahe po ng aming pastor, ang kanyang mga kasamahan, Panginoon, pabalik ng Maynila. Panginoon, inyo po silang ingatan sa pagbiyahe, o dakilang Diyos, samahan niyo po sila, o Panginoon, ang preacher nato, Deacon James, Ma'am Esther, Tita Marie, Sir Mark, Preacher Anselmo, Preacher Renato, Panginoon, Ma'am Jack, o dakilang Diyos, ingatan niyo po sila sa pagbiyahe, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, ninadalangin din po namin ang bawat isa, maging ang kalusugan po ng Sir Joseph Lingat, Panginoon. Tinataas namin po sa inyo, dakilang Diyos. Huwakan niyo po siyang patuloy, Panginoon. O gayon din po ang kanyang family. Kalusugan din po ng Sir Domingo Sibonga at ang kanyang pamilya. Amin po ay dinadalangin sa inyo. Gayon din po, Ma'am Dang Soriano, dakilang Diyos. Huwakan niyo siyang patuloy, Panginoon, ang kanyang pamilya, maging si Nanay Demetria, Panginoon, ang Ma'am Elsa Bonso, Panginoon, lagi niyo po siyang sasamahan, Panginoon, at gagabayan, Panginoon, yun din po ang kanyang family, ang mga prayers niya para sa kanyang mga anak, si Tessa, si Karina, saka si Nicoleta, Panginoon, dalangin namin ang inyo pong pagkilos sa kanilang buhay, ang inyo pong pag-iingat, gayon din po, Panginoon, ang kanilang kalusugan, o dakilang Diyos wisdom, and also yung kalooban niyo po ang siyang maganap at mangyari sa kanyang buhay, Panginoon, kanilang buhay, Panginoon. Kaya din po ang pag-uwi po muli, Panginoon, ng Mami Malulaw, Panginoon, sa Baguio, o dakilang Diyos, dalangin namin ang inyo pong pag-iingat sa kanya, hawakan niyo po siya, Panginoon, sa po ng kanyang mga kasama, Panginoon. Doon din po ang kalusugan din po ng Mami Malulaw, o dakilang Diyos, at maging ang kanyang kalusugan at ang kanyang pamilya, amin po itinataas sa inyo sa panalangin. Panginoon, ang kalusugan din po ng Ate Percy Zapata, Panginoon, amin po idinadalangin sa inyo, Panginoon, patuloy po siyang samahan at hawakan, o dakilang Diyos, maging si Kuya Panchot, Panginoon, ang patuloy na kagalingan na inyo pong ay ipagkaloob sa kanya. Gayun din po si Julia Carlos, Panginoon, ang anak po ng Pastor Julius, Panginoon. Amin pong dinadalangin sa inyo, tinataas sa inyo, Panginoon, ang kalusugan ng batang ito, Panginoon, na inyo po siyang palakasin, pagalingin, Panginoon. And also, complete recovery, Panginoon, o dakilang Diyos. Hawakan niyo po ang anak po ng Pastor Julius, o dakilang Diyos.
Gayon din po, Panginoon, ang kalusugan po ng Mami Susan Jose, Panginoon, at maging si Mami Glo Agodon, Panginoon, amin pong dinadalangin po sa inyo. O dakilang Diyos, kanyang kalusugan, maging ang Ma'am Yoli Jacinto, Panginoon, ay amin din po itinataas sa inyo sa panalangin, ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya, ang Almerol family, o dakilang Diyos. Patnubayan niyo rin po ang ating Malu, Magat, maging si Ate Imelda, ang Asidillo family, Magat family, Panginoon. O dakilang Diyos, gayon din po, Panginoon, ang Ma'am Elsa Bonso, wisdom at ang inyong pong kalooban sa kanya at sa kanyang mga decisions, Panginoon. Amin pong itinataas sa inyo sa panalangin, o dakilang Diyos, ang pagpunta po ni Sister Louisa sa Hong Kong, Panginoon, niyo po siyang ingatan, and also wisdom sa kanyang work, Panginoon. Amin po dinadalangin na nawa po ay makapasa po siya sa civil service exam. O dakilang Diyos, patnubayan niyo po si Sister Louisa, lagi niyo po siyang iingatan ng wisdom, Panginoon. Ngayon din po, amin pong idinadalangin sa inyo, Panginoon, ang nanay po ng Ma'am Dang Soriano, Panginoon, na itinakbo po sa ospital kahapon dahil po sa sobrang hilo, Panginoon. Ngayon po ay naka-confine, o dakilang Diyos. Dalangin namin ang inyo pong pagkilos sa kalusugan po ng mother po ng Ma'am Dang Soriano, o dakilang Diyos. Ngayon din po ang dalangin po namin, pag-iingat niyo po para po kay Preacher June Shapno, Panginoon. Flight niya po bukas ng gabi, Panginoon, pauwi po dito sa Pilipinas. Dalangin po namin na inyo po siyang samahan at ingatan, o dakilang Diyos, makarating dito ng maayos at ligtas. Patnubayan niyo pong palagi ang Preacher June, maging ang kanyang buong family, ang Shapno family, Panginoon. O dakilang Diyos, amin din pong dinataas sa inyo sa panalangin, o Panginoon, ang inyo pong patuloy na pagkilos po, Panginoon, sa kalusugan po, Panginoon, ng Araya family. Amin din pong dinadalangin ang kanyang ni Sister Mean, Panginoon, ang kanyang pagkahilo at pananakit ng ulo, Panginoon, o dakilang Diyos. Dalangin namin na paginhawain niyo po yung kanyang pakiramdam, o dakilang Diyos. Hawakan niyo po siya palagi, Panginoon. Gayon din po ang comfort po, Panginoon, sa Santos family, Panginoon, kana Kuya Nick, sa panaw po ng Kuya June, o dakilang Diyos. Dalangin namin ang inyo pong pagyakap sa kanila, Panginoon. Ang kalusugan din po ng Ma'am Hubing Pascual, Panginoon, namin pong dinadalangin sa inyo pong pagpapagaling sa kanya, kay Nanay Elvie Redondo, Tatay Tino Redondo, amin pong dinadalangin, o dakilang Diyos. Ang patuloy niyo pong pagpapagaling sa kanila, Panginoon. O dakilang Diyos, amin din pong dinadalangin si Ma'am Marlette Barredo, o Panginoon. Ngayon din po ang Ma'am Gay Alarcon, maging ang kanyang husband. Amin pong itinataas sa inyo sa panalangin ng kanilang kalusugan, o dakilang Diyos. Amin pong nilalapit sa inyong patuloy ang Teacher Mel Espanyola, Panginoon, Sir Ramon Espanyola Jr., Panginoon. Dalangin namin ang inyo pong patuloy na pagpapalakas sa kanilang kalusugan, o dakilang Diyos. Patnubayan niyo po, Panginoon, at patuloy na hawakan, o dakilang Diyos. Maging ang kanilang buong family, Panginoon, ang Espanyola family, o dakilang Diyos. O Panginoon, ingatan niyo po ang kanilang mga anak. Panginoon, amin din pong dinadalangin si Sister Christine Samson, Panginoon, ang inyo pong patuloy na pag-iingat sa kanya sa barko, Panginoon. Gabayan niyo rin pong patuloy ang Ma'am Santa Groyon, o dakilang Diyos. Lagi niyo po siyang sasamahan, Panginoon. Iingatan, Panginoon. Maging yung kanyang kalusugan, Panginoon. Namin po itinataas sa inyo sa panalangin, ang inyong patuloy na pagpapalakas at pagpapagaling sa kanya. Gayon din po yung mga heart's desire niya in prayers. Panginoon, dalangin namin ang inyo pong pagtugon ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Maging ang nalalapit pong graduation ni Cyrus Groyon is coming June, Panginoon. Gayon din po si Naya, safety pregnancy, Panginoon.
Dinadalangin po namin ang Royal Family, Panginoon, na lagi niyo pong gagabayan at iingatan. Gayun din po, Panginoon, si Kuya Rocky, sa lugar po ng Mindoro, Kuya Ed, Panginoon, ingatan niyo po sila, maging kanilang kalusugan doon at kalakasan, at nubayan niyo po, o dakilang Diyos. Gayun din po, Panginoon, namin pong patuloy na tinataas sa inyo sa panalangin, Panginoon, ang inyo pong patuloy na pagkilos, Panginoon, kay Baby Hope, Panginoon, na meron pong lagnat, sipon at ubo, Panginoon, nawa po ay gumaling na po siya, Panginoon. Hawakan niyo po ang batang ito at palakasin at pagalingin, Panginoon. Gayun din po, amit pong dinadalangin sa inyo ang patuloy pong pagkilos niyo po kay Nanay Nene, Panginoon, ang kanyang kalusugan, Panginoon, amin pong idinadalangin sa inyo, Panginoon. O dakilang Diyos, hawakan niyo po siya, Panginoon, patuloy na yakapin at patnubayan, Panginoon, at gayon din po, Panginoon, amin pong dinadalangin sa inyo, o dakilang Diyos, ang Ati Neng Inocencio, Kuya Efren, Panginoon, hawakan niyo po ang kanilang kalusugan at ang inyong pong patuloy na pagpapagaling po sa kanila. Gayun din po, Panginoon, namin pong dinadalangin o dakilang Diyos, ang Kuya Nick, Panginoon, ang kanyang kalusugan, Panginoon, ang inyong pong patuloy na patnubay, Panginoon, sa Santos family, Panginoon. Maging ang Kuya Nori, ang kanyang kalusugan. Patnubayan niyo rin po si Sir Saldi Lazareto, Panginoon, complete recovery. Hawakan niyo pong palagi ang kanyang katawan at kanyang kalusugan, Panginoon. Maging si Ma'am Gina Mabalot, Panginoon. Hawakan niyo pong patuloy ang kanyang katawan at ng kanyang kalusugan, maging ang kanilang buong pamilya, o dakilang Diyos, ay patuloy namin itinataas sa inyo, o Panginoon. Patnubayan niyo po, Panginoon, ang bawat kasama namin sa gawain itong offer of prayer, Panginoon. Si Sir Vic Ontuka, Panginoon, sa kanyang pagdadialysis, o dakilang Diyos, maging si Dan Aspa, RJ Wahing, Kuya Russell Castillo, pagalingin niyo po sila sa kanilang diabetes, Panginoon, si Sir Renato Fernandez sa kanyang heart disease and severe gout, Panginoon, hawakan niyo po siya at pagalingin buhat dito. O dakilang Diyos, gayon din po, Panginoon, ang kalusugan po ng Ma'am Dang Chua, gayon din po, Panginoon, si Nanay Fe Carpio, o Panginoon, namin pong idinadalangin sa inyo, o dakilang Diyos. Patnubayan niyo rin po, Panginoon, ang Nanay Tuding Severino, Panginoon, ang kanyang kalusugan, ang pag-iingat niyo po sa kanya, sa lugar ng Macau, Panginoon, ang kanyang mga heart desires and prayers para sa kanyang mga loved ones, sa kanilang health, spiritual growth, o Panginoon, gabayan niyo silang patuloy, Panginoon, at ang patuloy na provision, o dakilang Diyos. Maging si Nanay Juanita Verona sa kanyang kidney problem, o dakilang Diyos. Gayon din po, Panginoon, si Ma'am Leonida Dairit, Panginoon, dadalangin din po namin, Panginoon, yung kanyang pagdadialysis. Ang Nanay Tercy de la Cruz, Panginoon, hawakan niyo pong patuloy ang kanyang katawan, Panginoon, at ang patuloy na medication, pagpapagaling niya po, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang Nanay Tess, Panginoon, at maging dalangin po namin ang Ma'am Baby Villamiel, Panginoon, lagi niyo pong hawakan ang kanyang kalusugan, o dakilang Diyos. Maging ang aming mga prayers para sa kanyang mga anak, mga apo, Panginoon, o Panginoon, gabayan niyo po silang palagi, Panginoon, mga prayers, intercessor po ng Ma'am Baby, o Panginoon. Gayon din po si Raisa Gonzalez, ang kanyang pamilya, sa kanilang mga heart's desires, Panginoon, o dakilang Diyos. Gayon din po si Ma'am Maribel Malyari, wisdom po sa pag-handle ng business matters, Panginoon, o dakilang Diyos. Patuloy niyo pong samahan ng Ma'am Sue, Panginoon, ang kanyang kalusugan, ang Orara family, Panginoon, ang Pastor Jabez, ang mission work po sa London, ang inyong pong panawagan sa kanya, Panginoon, ang pamilya po ng Sir Nathan Orara, Panginoon, at maging ang Ma'am Jana. Nadalangin din po namin ang kalusugan po ng Kuya Ed, maging ang Ate Malu Pacheco, o dakilang Diyos. Maging si Brother Nico Pacheco, Panginoon, amin pong patuloy na itinataas siya sa inyo sa panalangin, ang inyong pong patuloy na comfort sa kanila, Panginoon. O dakilang Diyos, lagi niyo pong sasamahan, Panginoon. Maging ang gawain po
sa Antique, o dakilang Diyos, ang Pastor Gerald, ang Ma'am Jenny Rapista, Panginoon, lagi niyo po silang pangunahan, Panginoon, sa gawain, Panginoon. Maging dalangin namin ang patuloy na bunga, pagiging malago, Panginoon, ng gawain sa lugar po ng sa lugar po ng Antique, maging ang mga churches po doon at patuloy na provision po sa mga kapastoran sa lugar po ng Antique, Panginoon, o dakilang Diyos. Naging niyo rin pong gagabayan, Panginoon, ang mga gawain doon, o dakilang Diyos. Ganyan din po, Panginoon, namin pong dinadalangin sa inyo, si Kian Mercalesia, Sister Joan Pasyon, Sister Alisa Itay, Sister Naya Groyon, Sister Alma Dakotanan, for a healthy pregnancy, o dakilang Diyos. Maging ang aming mga kapatid na nagde-desire, Panginoon, sumunod sa inyong kalooban sa pagpapakasal, Panginoon. Amin pong nilalapit sa inyo si Brother Russell at Sister Samu, Brother Jed at Attorney Claribel, Brother Raniel at Sister Axel, Brother Johan and Sister Johnny Lane, Brother Joshua and Sister Blessy, at maging si Brother John Paul at Sister Katrina, Panginoon. Nadalangin din po namin patuloy, o dakilang Diyos, ang inyo pong patuloy na paghawak kay Sister Sharin Alig, Panginoon, ang kanyang kalusugan. O Panginoon, gabayan niyo po siyang hawakan patuloy, Panginoon, maging si Mambet Samson sa kanyang diabetes, gayon din po si Lani Nicolas, Panginoon, ang kanilang kalusugan. O Panginoon, ang complete recovery po ng Tatay George Escobar, Panginoon. Gayon din po ang undergoing medication po ng Brother Jeric Crame, Panginoon, for 6 months due to bad cholesterol, Panginoon. Dalangin namin ang inyong pong patuloy na paghawak sa kanyang kalusugan, maging ang healing po ng lower leg ni Josiah Cabarubias, Panginoon, ang anak po ni Brother Pastor Russell. Panginoon, nadalangin din po namin, Panginoon, ang Sister Nika Hernandez sa kanyang grad school application, Panginoon. Maging ang bayan po ng Marikina, ang political situation po dito, maging sa Abra, Panginoon, namin po dinadalangin sa inyo na nawa po maging payapa po ang mga elections, Panginoon, maging ang buong bansa po ng Pilipinas. Kami pong idinadalangin sa inyo. O dakilang Diyos, ang inyo pong patuloy na pagkilos, Panginoon. Kagalingan po para po kay John Wofford, Ma'am Malu Alvarez, Jenilyn Lagarde, Jessie Guevara, Tita Remy, Melissa Rivera, Marilyn Sebua, Corazon Hoxon, Ma'am Lydia Tab, King Jasper Credo, Dominic Salimbay, Ruby Carpio, Delilah Revilla, RJ De La Cruz, Tita Tet Di Guzman, Panginoon. Amin po silang itinataas sa inyo sa panalangin, Panginoon, na lagi niyo po silang samahan, pagalingin at palakasin, Panginoon, ang kanilang pangangatawan. Gumawa po kayo ng miracle sa kanilang buhay, Panginoon, para po sa kanilang patuloy na kagalingan. Wisdom po sa mga doktor na tumitingin sa kanila, o dakilang Diyos. Panginoon, namin pong itinataas sa inyo ang aming mga gawain, Panginoon, ang aming worship service, ang aming gospel hour. Gayon din po, Panginoon, ang prayer meeting, Panginoon, amin pong itinataas sa inyo sa panalangin, o Panginoon. Gayon din po, dakilang Diyos, ang inyo pong patuloy na pagkilos sa aming mga fellowship and prayer group, Panginoon, ang Monday group, Tuesday group, gayon din po, Panginoon, ang Thursday sa lugar po ng Sumulong, at maging ang sa Friday group, o dakilang Diyos, at gayon din po ang Saturday sa lugar po ng Malanday. Amin pong itinataas sa inyo sa panalangin, Panginoon. Ano pong patuloy na wakan at samahan, Panginoon, maging ang prayer po namin, o dakilang Diyos, para po kay Naya, safe delivery, Panginoon, o dakilang Diyos, at nubahin niyo po, Panginoon.
Gayon din po, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagkilos, Panginoon, maging sa pag-travel po, Panginoon, ng Ma'am Santa Groyon to visit them sa graduation po ng Brother Cyrus Groyon, Panginoon. O dakilang Diyos, patuloy po kayong kumilos sa aming buhay, Panginoon. Gayon din po ang aming mga ministries, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo sa panalangin, o Panginoon, ang aming school, ang Blessed Hope Christian Academy. Panginoon, namin pong itinataas sa inyo sa panalangin. Panginoon, ang aming mga teachers, Panginoon, gayon din po, Panginoon, ang mga nangunguna sa amin, ang Pastor Neil, Ma'am Sue, Sir Joseph, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, ang bawat estudyante, enrollees, Panginoon, dakilang Diyos, dalhin niyo po upang mag-enroll sa school, Panginoon, maging preparation po for the next ng upcoming school year, o dakilang Diyos, kami pong dinadalangin sa inyo. Gayon din po, Panginoon, prayers po namin, o dakilang Diyos, sa aming music ministry, ang choir, ang praise team, ang junior choir, maging ang aming mga instrumentalist. O dakilang Diyos, lagi niyo pong hawakan ang aming mga gamit for online ministries, Panginoon, ang aming computer, internet, Panginoon, maging ang aming mga audio systems, Panginoon. Gabayan niyo po palagi ang mga nagmi-ministeryo, o Panginoon, mga drivers, Panginoon, gayon din po mga volunteers, o dakilang Diyos, maging ang voice, Panginoon, at gayon din po ang MIBC for Kids. Amin pong itinataas sa inyo sa panalangin. Panginoon, gabayan niyo rin po ang aming mga preachers and deacons, ang aming preacher Manny Nicolas, preacher Nelson, ang kanyang kalusugan, o dakilang Diyos, preacher Renato Regino, preacher Selmo Marin, preacher Mendring, preacher Mitch, ang preacher June Shop, no, Panginoon, ingatan niyo po sa biyahe. Salamat po sa panibagong taon na pinagkaloob niyo sa preacher Gary Chuan, o dakilang Diyos. Nadalangin din po namin ang aming Deacon Joseph, Deacon Ken, Deacon George, Panginoon, o dakilang Diyos. Gayon din po ang Deacon Boyet, Deacon James, Deacon JB, Deacon Alan, maging ang Deacon Nardo, Panginoon, at kanilang pamilya respectively, Panginoon. Lagi niyo pong gamitin sa inyong gawain, sa inyong ubasan, o dakilang Diyos. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong patnubay, o Panginoon, sa aming mga ngaral. O Panginoon, gamitin niyo po sa inyong gawain, sa inyong ubasan, o dakilang Diyos. Amin din pong itinataas sa inyo sa panalangin, Panginoon, ang aming mahal na Bishop Fernando de Vega, Panginoon. Lagi niyo po siyang sasamahan at hahawakan ang kanyang kalusugan, Panginoon, ang inyong pong pag-iingat sa kanyang mga biyahe, mga speaking engagement, Panginoon, mga churches na kanyang pinangungunahan, maging ang MIBFC. Dalangin namin ang kalusugan po ng aming mahal na Bishop, maging ang kanyang pamilya, si Mama Marie, si SM, sampu po ng kanyang sambahayan. O Panginoon, ang MIBFC sa darating na ang preparation po for the mission conference. Panginoon, amin din po dinadalangin sa inyo. Ang bawat brethren, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mga first fruit, Panginoon, o dakilang Diyos, mga faith promise, i-provide niyo po yung aming mga needs para sa bagay na ito, na wala kaming ibibigay sa inyo na hindi rin po galing sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo po kami at gawin niyo po kaming daluyan ng inyo pong pagpapala, Panginoon. Gayon din po, Panginoon. Dinadalangin po namin, o dakilang Diyos, ang nalalapit po naming anniversary, Panginoon. Kayo po ang patuloy na kumilos dito, and also wisdom sa mga gagamitin niyo para sa pangunguna dito, o dakilang Diyos. Amin din po itinataas sa inyo, Panginoon, na maayos na po yung residences sa Canada, Panginoon. Pati po yung kalusugan po ng aking inaanak, si Maris, Panginoon, yung kanyang ubo, o dakilang Diyos, hawakan niyo po at pagaling niyo, o Panginoon. Gayon din po, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang inyo pong patuloy na paghawak sa gawain ito. Ang aming Pastor Neil Kekep,
Panginoon, dalangin namin na inyo po siyang patuloy na samahan at pangunahan, Panginoon, sa lahat ng kanyang magiging desisyon, also wisdom, Panginoon, at pag-ibig sa inyong salita, sa inyong gawain, Panginoon. Patuloy niyo siyang palakasin ang kanyang kalusugan, maging ang kanyang buong pamilya, si Ma'am Jack, si Isaac, si David, ang inyo pong patuloy na provisyon, o dakilang Diyos. Lagi niyo pong silang gamitin sa gawain, Panginoon, sa pangunguna sa church, sa school, at sa lahat po ng mga ministry na inyong iniatang sa balikat po ng aming Pastor Neil, o dakilang Diyos. Purihin po ang inyong pangalan sa kanyang buhay, o dakilang Diyos. Gayon din po sa gawain ito, ang word and prayer. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nakakasama namin sa gawain ito. Nag-aaral ng iyong salita, kasamang nananalangin, dalangin namin na mas maging kagamit-gamit po, lalo lubos sa kanilang churches, Panginoon, at kaagapay ng kanilang pastor. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming Pastor Jabez, Deacon Ken, sa aming Deacon Joseph, Panginoon, maraming salamat. Pastor Nila, sa inyo dito. Lahat po ng kaluwalhatian sa inyo lamang po, o dakilang Diyos. Purihin po ang pangalan sa gawain ito, ng prayer. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin, ang may buong pasasalamat, pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa na kasama po natin sa umagang ito. Thank you so much po. At nawa po'y pinagpala po tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Good morning po, Ma'am Lisa Ponce. Good morning din po, Sir Domingo Sibonga. Maraming salamat, Ma'am Santa Groyon. Thank you so much po. At yun din po, good morning, Ma'am Dang Soriano, Sir Domingo Sibonga, at sa bawat isa, Ate Elena, Sister Mean, good morning po, Ma'am Yolia Sinto, Nanay Nenita. Papuri po sa Panginoon. Sister Ruth Gabane, good morning. Sister Anisa, Sister Babylin Sanchez Pascual, thank you so much po. Ma'am Gina, Nazareto Mabalot, Ma'am Christine Fernandez Shapno, papuri sa Panginoon. Ingat po tayong lahat. And God bless po. Ma'am Gerald, good morning. Mama Joy.